Leila, huwag kang magsasalita ng ganyan tungkol kay Anton. Galang mo ang kanyang alaala. Sa halip, dapat tutukan mo ang buhay ng anak mo. Teka, nakausap mo na ba yung abogado natin? Opo, ma'am. At meron daw paraan para makuha natin yung bata kay Millie. Talaga? Paano raw? Loka ka? Mili, totoo nga. Alam mo, pakiramdam ko. Mula nung pumasok sa buhay mo yung Joed na yan, parang nakalimutan mo na ako eh. Pero sabihin mo sa akin, masarap ba? Magaling ba siya humalik? Uy, grabe, loka-loka ka talaga. Pa-demure naman to. Kung makapag-react ka, parang kaka-graduate mo lang ng high school. Pabebe yan. Alam mo, maghanap ka nga ng ibang pagkakabalahan mo, hindi yung love life ko yung lagi mong iniisip. Aray ko naman, napaka-personal mo naman mag-joke. Sorry na. Pero, kidding aside, nagkakaproblema ba kayo ni Joed? Sa nakikita ko parang hindi lang siya nag-open up sa akin. Eh, baka naman yung mga hindi niya nakukwento sa'yo, eh, yun yung mga parte ng trabaho niya, parang nakakatakot, yung mga nakakasalimuhan, yung mga kriminal, ganon, mga kaso. Okay lang yan. Oo, pero parang pakiramdam ko parang mas open pa siya dun sa mga kasamahan niya. Really, I'm sure in time, mas magiging open din siya sa'yo. Pero if I were you, that will be the least of my concerns as of the moment. Anong ibig mong sabihin? Eto na nga. Nakita ko si Leila. Anong nangyari? Kausap nila yung lawyer nila. At malakas ang kutob ko na itutuloy na nila ni Tita Sharon ang custody case para makuha sa'yo si JR. Ano? Andun po si Ma'am Millie sa loob, ma'am. Sige po. Millie! Millie! Millie? Millie, huwag mo kami pagtatakuan. Hindi mo pwede itago si JR sa amin! Millie, lumabas ka dyan! Millie, magpakita ka sa akin! Hindi mo pwede itago si JR sa amin!